Okay, so yun po yung kagandahan ng patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos na overcome natin yung negativity, yung mga bagay na parang sa tingin ng ating mga mata, minsan ay may mga circumstansyang parang magbibigay sa atin ng kasiphayuan. Datapwat, ang kagandahan ng ating pag-aaral ay nakikita natin na tayo higit pa sa mananagumpay. Amen? So, yun po yung kagandahan ng journey ng ating pag-aaral ng mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, maliwanag kung ano yung mabuting balita sa atin. So, yun po yung ating laging dapat tayuan. At ang lumalabas sa ating mga bibig, dahil ang malakas po sa atin ay yung ating isipan, yung ating puso, yung ating taong panloob, na yun po ang kinumpleto na at pinagpala ng Diyos, kaya yun po ay ipinahahayag ng ating mga labi na lagi tayong positibo sa ganda ng ginawa ni Jesus. Okay, so ngayon po, dadako po tayo sa patuloy na patotoo nung kagandahan ng journey nung ating pag-aaral sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Sabi ng iba, ang hirap, ang lalim. Sabi ko naman, ay pagka mahirap at malalim, nananatili kang tumitingin sa physical, sa literal. Pero pagka ikaw ay pumunta sa Espiritu, di ba sabi, walk in the Spirit, lumakad ka sa Espiritu, yung hindi nakikita. Pero pag ang isang mananampalataya, hindi sanay sa salita ng Diyos, totoo, parang mahirap. Kasi dadaling ka ng salita ng Diyos sa hindi nakikita. Yung ating dating pagkatao, sanay tayo sa nakikita, nahahawakan, naoobserbahan. Pero ang kaharian ng Diyos, hindi nakikita, nasa loob natin. So yun yung ganda. Pag nakakasubaybay ka talaga sa journey ng pag-aaral, hindi mahirap. Sabi na, ayoko nang, ang hirap. Pinalalalim, pinahihirapan. Hindi po. Talagang tayo ay lumalakad sa hindi nakikita. Kaya, sa umagang ito ay magpapatuloy po tayo doon sa mga testimony at saka sa sharing kung ano talaga yung nagiging ganda na malaking pagkakaiba sa katotohanan na ikaw ay magiging masaya dahil mabuting balita. Okay, so tinatawagan ko na po ngayon ang isa nating kapatid na nakita ko sa kanyang buhay, yung patuloy na pagtsatsaga ng pagsubaybay sa pag-aaral, focus, at talaga namang nakita ko rin na lagi siyang excited. Pagkatapos makapakinig ng salita ng Diyos, ang ganda, sabi niya, ang ganda. Dahil nakukumpara mo yung dati nating, lahat naman tayo nagpapasimula sa mga hindi tama agad, hindi agad alam natin lahat. Yun yung pinakamaganda, tanggapin natin ang katotohanan na parang bata. As time goes on, nagmamature siya, nauunawaan niya ang maraming bagay sa lupang ito. So, tinatawagan natin ang ating kapatid para magpahayag ng mabuting balita at testimony niya sa kagandahan ng ginawa ng aral ng Panginoong Jesucristo. Tinatawagan natin si Brother Mar Elasigi. Magandang umaga po sa ating lahat. At dahil sa biyaya ng Diyos, testimony yung mga pinagkaiba noon sa pinanggalingan natin na akala ko tama at saka sa panahon natin journey ngayon. Kaya i-encourage ko po na wag na po tayong aalis sa journey na to na marami tayong natutunan. At saka ang nagiging bida, si Jesus Christ mismo. Kasi po ako mahilig manood doon sa mga traditional na mensahe ng mga pinanggalingan natin. Hanggang ngayon nanonood po ako na ipagkukumpara ko. Laking pasalamat ko po dahil nakikita ko yung pinagkaiba. Mas lumalakas ako dahil nakikita ko yung pinanggalingan ko. Mas nagiging thankful ako kay Jesus kasi kalimitan, mga kwento lang ng mga kakilala nila, ganun nangyari, dumami sila dahil sa mga tao, pero yung gospel hindi nabibigyan ng pansin. At naging question po sa akin yan dati, no ako po'y nasa dating simbahan pinanggalingan namin, marami akong question na hindi nasasagot. Kasi po, dahil doon na lang po sa mga tinatawag na communion,
nilalagyan nila ng limit. 12 years old, pababa, hindi pwede dahil magiging sumpa. Merong iba-ibang isip ng mga bata, meron 12 na ang isipan niya 16. Mas nakakaunawa. Sabi ko parang nabibigyan ng limit yung kaisipan ng mga bata. Kaya naging question sa akin yon. At ngayon nga po, sa journey na ito, nakita ko yung pagkakaiba. Napakaganda po nito. At ako po nagtrabaho sa tollways. Ganito po ang trabaho ng law. Sa tollways po, mga 22 years siguro ako doon. May mga speed limit po yun, nakasulat sa kalsada. Ngayon po, pag kayo lumampas doon, sigurado huli. At lagi kayong tumitingin, hindi komportable mag-drive ng ganun eh. Tingin kayo ng tingin doon sa odometer, baka lumampas kasi meron CCTV. At yung sa CCTV namin, merong room doon na ang daming, talaga maraming screen. Kita lahat ng yung dumadaan, yung limit. At kapag ikaw ay lumampas sa limit, itatawag ka. Doon sa ilalim ng C5 po, meron yung tinatawag na runway. Runway yung tawag namin doon eh. Lalagyan po yun ng traffic cone para pagdaan ng mga motorista na nag-commit ng overspeeding, babagal siya kasi masikip yun eh. Pinasisikip, may traffic cone. Mababangga mo yun kung hindi ka magbiminor. At doon po sa dulo, may mga nakaabang na mga nanguhuli. Kaya makikita po natin na hindi komportable ang may batas, may sinusunod na po. Parang merong hadlang. Yan po yung trabaho ng law na pinalaya tayo niyan. Yan ang inalis ni Christ. Kasi nga, ang batas po, ang Ten Commandments o yung kautusan, ay ito po'y banal, hindi tayo makakasunod dahil merong ngang nakatira sa ating kasalanan na sinabi nga ni Pablo na yung mabuti na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yon ang tinrabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Punahin niyo po, pagka yung, at sabi din niya na nandati, walang kautusan, wala siyang alam. Punahin niyo po yung dalawang bata. Ang bawa po yung batang lumalaki. Halimbawa, unti-unti na siya nagkakamalay. Pag binigyan niyo ng laruan na isang maliit at isang malaki, wala naman nagtuturo, sigurado ang pag-aagawan ng mga yan, yung malaki. Pag-aawayan nila. Kasi may nabubuhay ng unti-unti, nakakamalay sila dahil nga mayroong kasalanang nakatira. Na itong kasalanang ito, hindi maalis-alis kung hindi kay Kristo. Kaya ang dito, nagiging bida po, si Jesus Christ. Kasi nga po, yung kautusan ay banal. Yan po yung standard ng Diyos. Huwag natin kalilimutan. Yan na standard na hindi natin kayang sundin. Ngayon, pag yan tayo nabuhay, kailangan sundin natin. Pero dyan tayo inalis ng Diyos. Yan ang hindi alam nung mas nakakarami. Kasi konti lang naman talaga tayo eh. Di ba? Hindi, yan ang itinuturo na sa iba ay parang, ay nagpakakulto na itong mga ito. Parang gano'n ang dating, kaya ako konti. Wag po kayong madadala dahil tayo ko konti. Talagang konti nakakasumpong yan. Sabi nga maluwang ang daan na patungo sa kapahamakan. Kaya itong journey na ito, wag po tayong hihiwalay dito. Kasi po, minsan nakakalungkot, di po ba, sa mga iba simbahan, yung 10 utos na ando sa bungad. Pag doon po talaga noon, talagang napakahirap. Para bagang, meron nga ako napanood, parang isang anniversary ng isang malaking organisasyon, mga kasalanan na hindi makakasumpong ng kaharian ng Diyos kung ang daming kasalanan binanggit eh. Pero hindi niya itinuloy doon sa verse 11. Doon sa susunod na talata na hindi ka na kayo ganyan, hindi na kayo makasalanan dahil nga kay Kristo. Kaya itong journey ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Palagi natin tatandaan na wala tayong kakayahan na sumunod sa kautusan.
at ang nakasunod lang ay si Christ. At doon pa, at ang kautusan nga, ito ay sabi nga, letter that kills. Ito ay pumapatay. Noong pong lumang tipan, pag po maghahandog ng tupa o hayop, yung po naghahandog, tinatalian yung paa. Kasi po, pagka siya'y minakitang kaunting, siguro, sabihin natin kasalanan sa kanya, hindi na ho nakakalabas yun, patay yun. Sa paghahandog pa lang ng tupa, namamatay yung maghahandog. Ay sa panahon po ngayon, hindi na po ganon. At ang isa pang controversial ngayon, yung ating pong kabanalan, ang kabanalan po natin at kabanalan ni Christ, pareho lang ng level. Yan po, controversial po yan. Pagka may nakarinig na iba yan, hindi ba ho basta maano? Pero magbabasahin natin po doon sa 1 John 4:17 yata yun, na kung paano si Kristo sa mundong ito, gayon din tayo. Yun po yung palagi natin tatandaan. Yung holiness natin at ni Christ, pareho lang. Yun po ang palagi natin tatandaan. Kaya po, yung ginawa ni Christ, napakahalaga po nun. Hindi po basta-basta lang yun. Dahil nga alam niya na dahil tayo makalaman, hindi natin masusunod yung kautusan na espiritual. At dahil tayo na kay Kristo na ngayon, yung pong kabanalan ay dala-dala natin. Itong laman natin, inilakip na niya doon sa kamatayan. Parang yung naglagay ka ng, halimbawa, yung ballpen, nilagay mo sa notebook. Yung notebook, kahit saan mo ilagay yung notebook, kasama na yung ballpen. Hindi siya hiwalay kasi sinama mo sa loob. Parang ganun po. Nung namatay po si Christ, isinama po yung ating laman sa kamatayan. At yung nabuhay sa atin, yung Espiritu. Yun po ang mahalaga, yun po yung eternal. Kaya ngayon, meron tayong pag-asa na darating ang araw, makakasama natin si Christ. Kaya po yung 1 John 4:17 po, yun ang natin. As Christ is, so are we in this world. So totoo po yun. Ang pinaka-focus sa ating pag-aaral ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. So mapapansin ninyo, talagang kinakailangan maging malinaw yung pagkaunawa natin sa Ebanghelyo. Na dito po sa Gospel, tinubos tayo doon sa 4 na bagay na tinatawag nating bad news, which is yung sin, yung law. Nung dumating yung law, nabuhay ito, pagkatapos nagkaroon siya ng violation. Ito yung verb, sins, violation, at ito yung penalty, yung death. So naunawaan natin na yung 4 na bagay na yan, inaccomplish ni Jesus, tinapos lahat ni Jesus dito sa krus ng Kalbaryo. At may mga verses naman tayo sa ating pag-aaral. Ang maganda po dito, pag naging familiar sa isipan mo yan, pag naging malinaw lahat yan, at tinapos na yung issue ng kasalanan, na nananahan sa laman, kinondemn doon sa krus, hinatulan, di ba? At pagkatapos ay tinubos din tayo doon sa law. Yung sinasabi ni Brother Mar. Pinalaya tayo sa kautusan para hindi na tayo maging sinner. Kasi ang nagdi-define ng kasalanan, sang-ayon sa 1 John 3:4, ang sino mang nakakasala ay lumalabag. Saan? Sa kautusan. Diba? Nagtatransgress ka. Sapagat ang violation, ang paglabag, ay pag merong kautusan. For sin is the transgression of the law. Kaya pag maliwanag na sa iyo na tinubos din tayo dito sa law, ilang beses kong pinauulit-ulit para maging pamilyar sa isipan nyo, yung Galatians chapter 3, verse 13 and 14, pakita uli natin. Christ had redeemed us
from the curse of the law. Kasi yan ang nagbibigay ng curse. Doon sa sin siya nagbigay ng buhay. Tinubos tayo doon, being made a curse for us. Siya ang naging sumpa sa atin sapagkat nasusulat, isinusumpa, curse is everyone that hangeth on a tree. Sinusumpa ang ibinibitin sa punong kahoy. So yung sumpa na para sa atin, kinuha ni Jesus. Siya po yung naging kahiyahiya. Kasumpa-sumpa. So tinubos tayo doon. Pag ikaw ay nanampalataya, itong lahat ng nanampalataya sa ginawa ni Kristo about doon sa ikaw ay tinubos sa sin at saka sa law para wala ka nang i-violate at para wala nang kaparusahan ng kamatayan, ano po, para hindi magkaroon ka ng eternal life. Remember, yung death nag-start from Adam and Eve. Di ba? Nung binayolate nila yung pinagbabawal ng Diyos, namatay sila. At ang sabi doon, naghari ang kamatayan sa buong sanglibutan. Ibig sabihin noon, sangkatauhan. Pero the good news, tinapos nga ni Jesus yan sa krus. Yung kapangyarihan ng kamatayan, nabunga ng dahil nung dumating ang kautusan, nagkaroon ng mga transgression. Ha? Tingnan niyo itong, pag ikay nanampalataya doon sa ginawa na yun, pag maliwanag sa isipan mo, tingnan niyo yung Romans 8:4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Yung daw righteousness ng law, yung standard ng law, yung requirements ng law, might be fulfilled in us. Matutupad sa atin. Who walk not after the flesh, ibig sabihin na hindi ka na tumitingin ngayon sa kakayanan mo. Flesh, pwedeng sa kautusan. Di ba, napag-aralan natin, kung lagi ninyong tinatandaan sa inyong isipan, sa Galatians, na yung flesh is pag bumalik ka sa law. Di ba? Yung mga taga-Galatia, ipinagagawa sa kanila yung circumcision. Flesh. Di ba sabi ni Paul, nagpasimula kayo sa espiritu, babalik na naman kayo sa laman. Kaya sabi niyan, dapat who walk not after the flesh, hindi na daw dapat lumalakad sa laman, but after the Spirit. Ano yung after the Spirit? Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya yung walk in the Spirit, yung sinasabi ko kanina, mahihirapan ka talaga pag laging ang pag-intindi mo, literal. Pero pag nasanay ang isipan mo sa salita ng Diyos, hindi naman mahirap. Kasi ang sabi ng 2 Timothy 2:7, tingnan ninyo, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Isipin mo ang sinasabi ko. Yun, mapapansin niyo yung isip talagang napakalaki ng role. Gagamitin din natin yung ating espiritu, yung ating isipan. Isipin mo sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Di ba? Ang Diyos walang itinatangi. And even hindi siya tumitingin kung mataas ang IQ mo. Maraming ang professional hindi naiintindihan itong mystery ng gospel. Nakuha niyo po? Maraming professional, abogado, doktor, matataas ang pinag-aralan, pero hindi naiintindihan yung mystery. Bakit mystery? Kasi hindi naman sila interesado. Ayaw nila nung nahihirapan yung kanilang isipan. Ayoko niya, malalim. Gusto nila mababaw. Yung madaling maunawaan ng kanilang physical na isipan. Okay? Tingnan niyo yung 2 Peter 3:15. Inyong ariin, sabi ni Peter, na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Simple, di ba? Yun daw ginawa ng Panginoon, yung tinarbaho ng Panginoon, ay para sa kaligtasan. Nagaya rin naman ni Pablo, si Pablo din, ito ay pinahayag ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa Kanya, sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng Kanyang mga sulat, yung epistle. Dooy sinasalita ang mga bagay na ito, yung tungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Na doon ay may ilang bagay, pansinin niyo to ha, doon ay may ilang bagay na mahirap unawain. Sinong kinakausap niya? Yung mga first century believers, sanay sa kautusan. Sanay sa physical na pagsamba.
Ang ginagamit nilang pagsamba noon, puro paglilinis sa pisikal. Kailangan huwag kang hihipo sa marumi. Kailangan ganito, ganito. Kaya sa kanila, mahirap unawain dahil spiritual na. Ang ilang bagay ay mahirap unawain na isinisinsay. Pag sinabing sinisinsay, ng mga hindi nakaalam at ng mga walang tiyaga. Alam niyo yung tao, ang Kristiyano, kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi pwedeng hindi mo maiintindihan yan. Sabi ni Paul kay Timothy, na ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Pero kung wala kang tiyaga, tamad kang mag-aral, tamad kang unawain, at lagi mong sasabihin, hirap unawain, di ko maintindihan. Yun ang mangyayari sa iyo. Pag ang isang estudyante na nag-aaral, talagang minsan mahirap mag-aral. Pero pag yan ay talagang nag-aral at may panahon at nagtsatsaga, makikita mo, bandang huli, siya naman ang nagtuturo. Tama yung sinabi ni Apostol Pablo, sana tagapagturo na kayo. Hanggang ngayon, nananatili kayong bata, sabi ni Paul. Kung di ako nagkakamali sa Hebreo yon, mahirap maging isip bata. Matakin mo yung bata, naiintindihan ko yung bata. Pag kaya naglalaro dito ang bata, bata yun eh. Pero pag nakita mo malaki na, halimbawa kami naman ni Brother Dado, dito, ang gulo namin dito, abay, hindi na normal yon. hindi na cute tingnan yon. Diba? Cute na yon. So, wag nating sasabihin, mahirap intindihin, mahirap unawain. Para kang bata. Sinasabi lang ito nung mga baguhan. Nung bata pa sa pananampalataya. Normal yon. Pero pag matagal ka na sa pananampalataya, sana ang pagkain mo matigas na. Hindi ka na dapat manatili sa gatas. Kasi yung gatas, para sa bata. Pero kapag ikaw ay nag-aaral, abay may level yan. Umaalis ka na sa prep school. Nursery or kindergarten. Tapos pupunta ka na sa elementary. Meron bang grow? Meron bang paglago? Yes. Merong paglago. So maiintindihan mo. Yung hindi naiintindihan ng iba, normal yun. Pastor, sila po, hindi nila naiintindihan daw yan. Iba daw po aral natin. Hindi nga nila naiintindihan kasi hindi nila yun tinatakel. Hindi nila yun pinag-aaralan. Ang kalimitan sa mga simbahan, kukuha ng verse, ia-apply sa lupang ito, testimony, mauubos ang panahon, focus lamang sa pangkabuhayan. Hindi nakapokus sa ganda ng ginawa ni Kristo na tayo ay kasama ng napako ni Kristo Jesus, namatay at inilibing. At kasama rin nabuhay na mag-uli. Itong mga na kay Kristo, alam yan. Yung mga na kay Kristo. Kasi nag-aaral sila. Di ba, topic natin ng mga nakaraan, learn from me. Mag-aral kayo sa akin, Matthew 11:29. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Rest. Magiging masaya ka eh. Bagaman minsan sa umpisa, mahirap intindihin, mahirap unawain, pero pag nagtagal, magkakaroon nyo ng comfort, relief, ganda sa iyong isipan. Ang magiging masaya, yung kaloob-looban mo, yung isip at puso mo, meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan, meron kang kapahingahan. Dahil sa ganda ng ginawa ni Jesus, He fulfilled the law. Pagkatapos, inabolish niya yung law. Huwag ninyong isiping ako'y naparito. Sabi ni Jesus, upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ibig sabihin ng kautusan, yung kautusan ni Moises, yung ibinigay kay Moises, di ba? At yung mga hinula ng propeta. Yung tungkol sa hula sa Mesiyas o yung tagapagligtas. Ano sabi diyan? Ako'y naparito hindi upang sirain, kung hindi upang ganapin. Lahat pinerfect niya, natupad niya. Yung requirement, kasi walang makatupad na tao. Kasi nga, ang problema ng tao, mayroong nananahan na kasalanan, na nung dumating yung kautusan, na dapat ay gawing lahat, yun ang proseso, walang makatutupad.
pero si Jesus ang tumupad. Bakit? Wala kasi siyang manang kasalanan, nakagaya ng ordinaryong tao. Kaya si Jesus, maintindihan mo kung bakit ipinanganak siya ng isang birhen. Hindi dumaan sa natural na proseso ng bawat isa sa atin. Walang pagtatalik na naganap kay Mary sa isang lalaki. Kung hindi, ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay pinaglihi niya si Jesus. Walang manang kasalanan. Kaya kaya niyang tuparin perfect yung lahat ng hinihingi ng kautusan. Sino ang beneficiary? Ni-represent niya po tayong tao. Ang lahat dapat ang gawin lamang na manampalataya ka doon na pinulfill ni Jesus. Pagkatapos niyang ganapin doon sa krus, inabolish niya yung binasa natin Galatians 3:13 and 14. Pagkatapos, yung Romans chapter 10, verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian. Pag sinabing kinauwian, tinapos niya ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat para daw tayo maging matuwid. Sino magiging matuwid? Yung sumasampalataya. Tanong, pinananampalatayanan niyo po ba yung ginawa ni Jesus? Dapat alam natin yung mga detalye nung ginanap ni Jesus para malaman natin yung benepisyo na meron ka. Kaya yung sinasabi ng Romans 8:4, yung katwiran ng kautusan, yung requirements ng kautusan, the righteousness of the law was fulfilled. Ayan o, natupad sa atin. Hindi na tayo lumalakad sa ating sariling performance, sa laman, kung hindi sa ginawa ni Kristo. Maraming mga Kristiyano masaya, naglulundagan. Mamaya nag-iiyakan. Ang galing ng mga programa. Ang galing ng programa, ang galing ng sayawan, mga strat, mga kung ano-ano. Nagrarap. May mga churches na ganyan. Minsan naiinggit tayo doon. Pero hindi ipinapaliwanag yung detalye. Masaya lamang at maganda ang programa at mas marami sa atin. Mas marami sa atin. Pero, ang tunay na mga Kristiyano, ang saya, andun sa kaloob-looban mo. Sipin mo na yung hinihingi ng kautusan na hindi natin kayang gawin, ginawa ni Jesus para sa'yo. Ba't hindi ka magsasaya nun? Di ba? Kasi, mayaman ka man sa lupang ito, naging maganda buhay mo, hindi mo naintindihan yan, hindi mo napanampalatayanan yan, hindi naging masaya ka lang sa panlupa, pero wala kang eternal life. Hindi mo nakita yung ganda. Kaya saan natin sinasamba? Saan mo hinuhugot yung iyong pagpapasalamat? Yung iyong pagsamba? Maraming simbahan ang turo, puro lamang sa physical, material needs, financial. Nakatapos ako sa pag-aaral, nakaalis kami sa hirap ng buhay. Pero hindi na unawaan ang ganda ng Ebanghelyo. Hindi ko po minamasama yung maging magandang buhay, maging maayos. Pero hindi yun ang issue ng ginawa ni Kristo. Pangalawang bagay na lang yun, panlupa yun eh. Kaya na nakakalungkot, nasanay kasi ang maraming simbahan, yun ang hahanapin. Yun ang hinahanap palagi. Hindi naiintindihan, kailangan mo munang maunawaan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At pagkatapos, yung pangangailangan, idadagdag na yan ng Diyos kasi magiging inspired ka, mabuhay sa lupa. Sipin mo, win-win ka. Sa lupang ito, hindi ka dapat matakot, hindi ka mag-alala. Hanggat gusto ng Diyos, kung pag-aari ka ng Diyos, kung ikaw ay na kay Kristo, bayan ka ng Diyos, templo ka ng Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Yun ang talagang tunay na anak ng Diyos. Hindi kayong alanganing anak. Maliwanag sa iyo yung pagiging anak mo. Kaya yun ang masayang balita, yun ang mabuting balita. Hindi tayo dapat mainggit dun sa magaganda programa nila, masasaya sila. Kasi ang saya na tinudulot ng kaharian ng Diyos, ano ba, hindi sa pagkain at pag-inom, Romans 14:7 ba yun?
Kasi naiintindihan mo yun, sapagkat ang kaharian ng Diyos hindi ang pagkain at pag-inom, kung hindi ang katwiran. Matwid na tayo, matwid na yung iyong taong panloob, at ang kapayapaan, reconcile na tayo kay Jesus, nagkasundo na tayo, hindi nagalit ang Diyos kasi wala na yung law. Di ba sabi ng Romans 4:15? For the law makes wrath. Sapagkat ang kautusan ang gumagawa ng galit. Paano ka magkakaroon ng peace doon? Galit ang Diyos kapag ikaw ay nasa law. Lagi tayong violator. Lagi tayong bagsak. Kaya inalis niya yung kautusan. Inabolish niya. Tinubos tayo para tayo'y maging anak. Kaya sabi diyan, ang kautusan gumagawa ng galit. At dapat kung saan walang kautusan, wala ka ng pagsalangsang. Hindi ka na sinner. Good news po ba yun? Amen. Doon ka masaya. Kaya nga lang, in the spirit yan. Hindi ka lamang dapat maging masaya. Lagi kasi ang kaligayahan natin, nakapokus sa physical, ang dami kong pera. Ang laki ng deposito ko sa bangko. Parang andun lang ang kaligayahan ng tao eh. Magsaya ka. Pag mayroong financial, okay. Pero iba ang kaligayahan dapat idulot nung mabuting balita. Pinulfill niya, alam mo, naintindihan mo. Inabolish niya, basahin pa nga natin yung isa, Galatians, 4:4 muna, 4:4, and then 5. Dapat nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos si Jesus, ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae, ipinanganak ng virgin. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So maintindihan natin kung bakit ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Hindi pa nag-i-start ang New Covenant. Nung isinilang si Jesus, siya po ay nasa ilalim ng kautusan, makokonect natin kasi tutuparin niya yung requirements ng hinihingi ng kautusan sa tao. Kasi nga, kaya nga po siya nagkatawang tao para i-represent ang sangkatauhan. Siya yung tutupad. Kasi walang taong makatupad. Kailangan makalaya tayo doon sa walang makatupad. Walang makafulfill. Pero, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan para matupad niya. Para, verse 5. Sundan niyo ako para malinaw po, huwag niyo makakalimutan. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Pag sinabing matubos, hahanguin ka, aalisin ka. Good news po ba yun? Marami, pinapalakpakan lang ang Panginoon dahil gumaling siya sa physical, dahil nag-provide ang Diyos sa pinansyal. Hindi nakikita yung ganda na yon. Na tayo'y tinubos sa kautusan, matinding katubusan ba yon? Yes. Kasi pag wala ka na sa kautusan, ano sabi ng Romans 5:13? Tingnan natin. Para lalong malinaw. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang, hindi ikinakount, hindi ka pinaparatangan bilang makasalanan kung walang kautusan. So, makuha natin, kung wala ng kautusan, hindi ka na sinner. Tingnan ninyo balik tayo sa Galatians 4:5. Tinubos tayo sa kautusan. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Upang matanggap natin, makinig kayo magaling, ang pagkukupkop sa mga anak. Para ma-born again ka. Kasi kung ang Diyos ay banal, matwid, para maintindihan ninyo na yung pagiging matwid ni Jesus at yung ating pagiging matwid, parehas na. As Christ is, so are we. Matanggap natin ang pagkukop sa mga anak. Bakit? Anong pinagugutan? Tinubos tayo sa kautusan. Kung wala ng kautusan, makinig kayo magaling, hindi ka na magiging sinner. At the good news is, ang banal na espiritu hindi pwedeng manahan sa makasalanan. Tama? Pero dahil wala ng kautusan, hindi ka na magiging sinner, matatanggap mo na at mararanasan mo na, sure ball, 100% yung pagmamahal ng Ama at ikaw ay anak ng Diyos. Amen?
Maraming confess sila daw ay born again. Pero pag hindi mo naiintindihan na wala ka na sa kautusan, paano mo masasabing ikaw ay born again? Kaya pala ang pagiging born again natin nung araw, pag hindi natin alam na tayo wala na sa kautusan at pilit na pinapatupad sa atin ang kautusan, kaya lagi tayo nagko-confess, umiiyak tayo sa unahan, di ba? Patawarin mo po ako, Panginoon. At itinuturo sa atin na kapag ikaw'y nagkasala, ipahayag mo, i-confess mo. Dahil pag hindi mo pinagsisihan, ikaw ay muling nasa kadiliman. O, di ba? Napakalaki bang diferensya yon? Yes. Di ba? Kahit na tayo'y kakaunti, hindi majority ang nakakaunawa nito. Pero the good news is, malinaw sa iyong isipan ang katotohanan na tayo ay pinalaya na sa sumpa ng kautusan. Amen po ba? Hindi mo papalakpakan yung nangangaral. No? Hindi mo papalakpakan ang galing ni pastor. Ang galing mag-deliver ng mensahe ni pastor. Nakaka-touch. Hindi yun ang dahilan ng pagpapasalamat mo at pagpalakpak mo. Ang pinapalakpakan mo, yung ganda ng ginawa ni Jesus. Tinubos tayo sa kautusan para maranasan natin yung pagkukup-kup ng pagiging anak ng Diyos. Kaya, nabubuhay ka sa lupang ito, ano man ang sitwasyon, dumating man ang problema, alam mo, anak ka ng Diyos. Ang kagandahan noon, nagkakaroon ka ng kumpiyansa, nagkakaroon ka ng tapang, ano man ang hirap ng buhay, minsang dumarating, hanggat gusto pa ng Diyos na ikaw ay makaagdon sa buhay, hanggat ibig ng Diyos na kahit na mayroong mabigat na problemang dumarating sa buhay mo, kaya kanyang isustine. Dahil pag-aari ka, anak ka ng Diyos. Amen. Dapat mo lang sampalatayanan. Kahit na mayroong kang problema, kahit na walang problema, may krisis, maunlad man ang buhay mo, ang saya mo, anak ka ng Diyos, kasi malinaw yung sinasabi ng mabuting balita na tayo ay kasama ng napako. Tandaan ninyo, inilakip tayo. Pag sinabing inilakip, isinama tayo ng Diyos sa lahat ng nangyari kay Kristo Jesus. Kaya yung mga first century believers, yung mga believers na sumunod hanggang sa ating panahon ngayon, pag nanampalataya ka, alam mo na ikaw ay kasamang napako. Even, pakinig kayo magaling, nangyari yan nung 30 AD. Matagal na. Libu-libong taon na nakaraan. Isinama ang lahat ng tao. Pero ang nagkakaroon ng benepisyo, yung nananampalataya. Yun ang importante ngayon nung pananampalataya. So, maintindihan ninyo ngayon, nung araw, tayo naniniwala sa Diyos. Pero ang layo ng pagkakaiba. Kaya pala sabi ng Bible, kailangan mong mapakinggan ang aral ng Ebanghelyo. Ephesians 1:13. Tingnan natin. Sa Kanya, kayo rin naman. Kailangan mapakinggan. Tingnan nyo. Pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan? Crucified, died, buried, at resurrection. Nabuhay na mag-uli. Yung bawat nangyaring yan, yan yung ebanghelyo. Yan yung kaligtasan. Sabi dyan, na pagkarinig ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ito yung importante. Yung pinananampalatayanan mo nanggaling sa aral ng katotohanan. Kaya ang agenda dapat sa pulpito ay palaging ebanghelyo. Patungkol sa ginawa ni Kristo. Magliwanag ng magliwanag sa isipan para maunawaan. Hindi mahirap. Nahirap lang pag hindi mo gustong maintindihan. Pag ikay sumampalataya, ano sabi diyan? Kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Bakit nasisigurado mo? Kapag ikaw ay nakarinig ng aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, bakit nasisigurado ng isang mananampalataya na naiintindihan ang liwanag ng gospel na siya ay sinasamahan, sealed ng Holy Spirit? Hindi mo nararamdaman, hindi na nangangainit ang iyong pakiramdam,
Wala kang naramdaman na may sumaklob sa'yo na Holy Spirit. Di. Ang pinagbabasihan mo, yung ebanghelyo, yung aral ng katotohanan. Ngayon, importante ba na maliwanag ang ipinangangaral ay aral ng katotohanan? Di ba? Yun ang importante, hindi yung basta gospel. Sinabing gospel, hindi naman ipinapaliwanag ng husto na tayo ay kasamang napako ni Kristo, kasamang namatay, kasamang nalibing, at kasama rin sa pagkabuhay na mag-uli. So dyan napakalaki ng role na naintindihan mo yung inward and outward man. Yung iyong taong panloob at yung iyong taong panlabas. Basahin natin itong Ephesians 4:18. Kapag daw ang isang Kristiyano ay na kay Kristo o nasa Diyos, hindi madilim ang kanyang pag-iisip. Pag sinabing hindi madilim, hindi naguguluhan. Ako'y naguguluhan eh. Nadidiliman ng isipan. Sabi niya, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa, pag sinabing kahangalan, ano niya, ignorance, ang totoong kahangalan dyan, ang ibig sabihin, walang alam. Dahil sa walang alam. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Bakit nagiging matigas ang puso? Alam nyo, inihahalin tulad yung ating isip at ating puso. Parang, di ba, yung binhi, inihasik sa lupa. Pag ang lupa ay talagang taniman, malambot lang yon, yun binungkal na lupa, malambot. Madaling ipasok yung binhi. At sigurado, pag yun ay dinidilig, pag naging napapakinggan, sumisibol yon. Lumalago. Malambot kasi yung lupa. Pero pag ang lupa sobrang tigas, hindi maipasok yung binhi, yung salita ng Diyos. Sinasarahan niya yung kanyang isipan. Pag sinabing sinasarahan, yun ang ibig sabihin, ayaw niyang tanggapin yung salita o yung aral ng katotohanan. Yung ebanghelyo na. Kaya ang kanilang isipan, pag sarado, madilim, hindi nagliliwanag ang aral ng katotohanan. Nakukuha niyo po, diba? Gusto kong talagang ito'y himayin at idetalye para maunawaan ninyo yung ganda ng journey ng ating pag-aaral.